Kasunod ng nakaraang bahagi, sa sandaling ito, si Chen Xiang ay puno ng tiwala. Ang bagay na ito, pinakamahusay na ipaubaya sa atin. Aminin mo na, ikaw ang gumawa nito, hindi ba, Kuya Sham? Tunay ngang malalim at mahirap hulaan. Kaya't ang magkapatid ay pumasok sa loob ng pormasayon na hindi gaanong nasira. Kung ganito lang, hindi sapat para magising ang mga selyadong demon race. Kaya't hayaan ninyong dagdagan ko pa ng kaunting gatong. Pagkatapos, isang gintong desolate insect ang lumipad patungo sa sentro ng malaking pormasayon. Sumunod, isang malaking demonyo ang lumitaw. Malaking demonyo na nasa peak void shattering realm. Matagal na kitang hinihintay. Ang iba pa, ipapaubaya ko kay Kuya Sham at kapatid na Chin Yu para asikasuhin. Ito, ako na ang bahala. Kaya't kinuha ni Chen Tai ang 2 martilyo at sumugod. Isang grade 4 na spirit weapon. Sa paglilibot sa Jianghu, paanong wala kang 1 o 2 immortal na sandata? Sa sandaling iyon, kinuha rin ni Chin Yu ang kanyang War God Spear. Ang 9 Heavens Divine Thunder Spear. Isang paalang na hagupit lang ay nagpabagsak na sa hindi mabilang na mga demonyo. Kapatid na Chin Yu, mas lumakas pa ang cultivation mo. Isang atake lang, nalutas mo na ang mga demonyong iyon. Dahil masyado lang silang mahina. Siguro, tapos na rin doon. Sa kabilang banda, tila nahihirapan si Chen Tai. Ano, hindi tumatalab? Kung gayon, subukan mo ito. Sun and Moon Thunder Hammer Technique. Gusto mong tumakas. Huli na ang lahat. Isang hagupit ang bumagsak. Winasak ang buong bundok. Napakalakas na hammer technique. Hindi bababa sa heaven rank. High grade. Ngunit mayroon pa ring ilang mga depekto. Kapatid na Chin Yu, pakipaliwanag pa. Kung hindi ako nagkakamali, ang hammer technique na ito ay kailangang gamitan ng 2 martilyo para magamit ng buo. Bawat gamit ay nagdudulot ng tiyak na pinsala sa sarili. Bagamat maikli ang oras ng paggaling. Kung madalas gamitin, mag-iiwan ito ng mga pangmatagalang epekto. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang hammer technique na ito. Kaya't may paraan para ayusin ito. Kung gayon, aasa ako sa iyo, kapatid na Chin Yu. Sa sandaling iyon, nakuha na rin ni Chen Tai ang puso ng malaking demonyo kanina. Sa pusong ito, makaka-breakthrough na ako. Ngunit nang hawakan niya ito, biglang kumidlat at kumulog. Anong nangyayari? Paano ito nangyari? Malinaw na maliit na bahagi lang ang sinira ko. Bakit ngayon buong pormasayon na ang nasira? Mamatay kayong lahat. Isang dragon ang bumulusok mula sa langit. Nalinlang tayo. Sa paligsahan ng 8 dakilang dinastiya. Ang pinakamakikinabang ay si Chen Tai. Kung mamatay siya rito, lintik na Hao Yu Imperial Family. Tunay ngang napakasama. Sa sandaling iyon, ang demonyong iyon ay nagpakawala ng kanyang spiritual power. Ang ganitong pressure. Hindi lang ito Toaihukan, Void Shattering Realm. Malamang umabot na ito sa KNHT-kan, Unity Realm. At naglalabas pa ito ng pressure na hindi nalalayo sa Yumin Huyet Doi, Nether Bloodbath, na nakaharap nila noon. Tumakas tayo. Bilis, sigaw ni Chin Yu. Sa sandaling iyon, ang mga demonyo, na may suporta na ng malaking demonyo, ay nagtipon upang salakayin sina Chin Yu. Mukhang huli na sila, mga kasumpa-sumpang demonyo. Mamatay na kayo, sumugod si Chen Tai. Ngunit bago pa man makagawa ng anuman, naiapakan na siya. Ika-17, sumugod si Chen Xiang para iligtas ang kanyang kapatid ngunit pinigilan siya ni Chin Yu. Mag-ingat ka, kapatid na Chin Yu. Napahamak kita. Kung mayroon ka pang alas, umalis ka na agad. Huwag ka nang madamay pa. Ngayon, lahat kayo ay ililibing dito. Walang isa man ang makakatakas. Sumugod ito para atakihin si Chin Yu. Iwinasiwas din ni Chin Yu ang kanyang War God Spear para salagin. Maliit na tao, ngunit ganyan kalakas, bulong ng demonyo. Hindi ninyo kailangang kumilos. Gusto kong makita ang hangganan ng taong ito. Ang lakas ng malaking demonyong ito ay hindi naman ganoon kalakas. Naisip ni Chin Yu. Hindi pa ako nagtatransform. Pero kaunti lang ang agwat. Ngunit may 4 pang mas malalakas na demonyo. Iyon ang problema. Mamatay ka na. Iwinasiwas nito ang palakol kay Chin Yu. Ngunit mabilis na nakaiwas ang binata.
2-1. Taong mortal. Tingnan natin kung paano mo ito sasalajin. Patuloy itong umatake. Isang killing move. Mukhang ibubuhos na niya ang lahat ng lakas niya. Bigla, isang napakalakas na pressure ang bomb alot sa paligid. Ano ito? Sigaw ng dragon. Pagkatapos, ang Demon General ay lumitaw sa likuran ni Chinyu. For Heaven's Demon General. Kahit hindi siya naglalabas ng anumang lakas, tila may dala siyang pressure na higit pa sa mga malalaking demonyo rito. Maging ang Huyet BC, Bloodbath, noon ay hindi man lang umabot sa kalingkingan niya. Sa sandaling iyon, lumapit siya kay Chinyu. Ngunit hindi umatake. Sa halip ay tinapak ang balikat ng binata at ngumiti ng palakaibigan. Chinyu, sa wakas ay natagpuan na rin kita. Ano? Si Chen Xiang at ang mga malalaking demonyo ay labis na nagulat. Hihi, sumama ka sa akin. Kilala ako ng taong ito. At sa itsura niya, tila gusto niyang makipagkaibigan sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Chinyu ay medyo nalilito. Dahil kaya ito kay Zhao Zuaner. Sige, sasama ako sa iyo. Ngunit kailangang isama ang taong ito. Sige, ngunit sa sandaling iyon, sumugod ang dragon. For Heaven's General. Sandali, pinatay ng taong ito ang anak ko. Hindi siya pwedeng umalis ng ganoon lang. Isang kumpas lang ng kamay. Bumagsak na ito sa lupa. Ang kilos na ito ay labis na ikinatakot ng mga demonyo sa paligid at nagsitakbuhan. Sa sandaling iyon, isang portal ang bumukas. Hinihintay ka ng mahal na reyna. Pumasok ka na. Siya naman, may iwan dito. Kaya't pumasok si Chinyu sa daanan. Ang reyna ng mga demonyo. Si Chinyu ba ay isang demonyo? Pagbalik kay Chinyu, nakarating na ang binata sa palasyo ng reyna. Mahal na reyna, narito na po si Chinyu. Chinyu, lumapit ka. Tunay ngang isang makisig na tao. Hindi nakapagtatakang. Maupo ka rito. Pinahirapan mo akong hanapin ka. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ang reyna ng mga demonyo. Ang aking tunay na anyo ay isang Hakhuyet Phung Haang, Black Blood Phoenix. Ang reyna ng mga demonyo mismo ang naghahanap sa akin. Isang malaking karangalan. Dalhin ang mga bagay dito. Sa harap ni Chinyu ay hindi mabilang na mahahalagang kayamanan. Ang mga regalong ito, lahat ay personal kong pinili. Hindi mabilang na 9th grade na tableta. Demon stones ng malalaking demonyo. At maraming Fapki, magical artifacts, ng demon race. Sapat na ba iyan para masiyahan ka? Nag-abala ka ng husto para hanapin ako. At pagkakita pa lang ay binigyan mo na ako ng ganito karaming kayamanan. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mong ipagawa sa akin? Sa totoo lang, ang gusto kong ipagawa sa iyo ay napakasimple. Ngunit para sa iba, kahit buong buhay nila ay hindi nila magagawa. Pero, hindi ka katulad nila. Hindi lang ikaw ang may koneksyon sa Zhao clan ng Immortal Race. Kundi may mabuti ka ring ugnayan sa anak na babae ng Black Dragon King. Kaya, gusto kong hilingin sa iyo na magpadala ng mensahe sa Black Dragon King. Ikaw na ang reyna ng mga demonyo. Kung may gusto kang sabihin sa Black Dragon King, maaari mo siyang direktang hanapin. Bakit kailangan mo pa akong daanan? Hindi mo alam. Alam mo ba kung ano? Ang sentro ng Great Desolation. Maging Demon Race o Immortal Race. Walang sino man ang makakapasok kahit isang hakbang. Ganoon ka kahalaga kay Zhao Zuaner. Pero hindi mo alam. Kung gayon, hihilingin ko sa mahal na reyna na ipaliwanag pa. Hindi niya ba talaga alam? O niloloko niya lang ako? Ngunit anong pakinabang niya kung lolokohin niya ako sa bagay na ito? Sige. Sasabihin ko sa iyo kung bakit hindi makatapak ang Immortal Race at Demon Race sa sentro ng Great Desolation. Matapos ang ilang sandali, naiintindihan mo na ba? Kung gayon pala, ang hiling mo, tutuparin ko. Ano ang gusto mong iparating? Sabihin mo sa Black Dragon King na payag akong makipagtulungan sa Desolate Race laban sa Immortal Race. Sinasabi mong gusto mong makipagtulungan sa Desolate Race. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito kay Zhao Zuaner? Hindi mo gagawin iyon. Kung talagang sasabihin mo kay Zhao Zuaner, ibig sabihin ay nagkamali ako ng paghatol. Ha ha ha, nakakatuwa. Tunay na nakakatuwa.
Tutulungan kitang iparating ang mensahe. Alam kong sasali ka sa paligsahan na inorganisa ng mga tao. Matutulungan kitang alisin lahat ng iyong kalaban. Hindi na kailangan. Ang mga iyon, hindi ko sila pinapansin. Kaya't kinuha ng binata ang lahat ng regalo at umalis. Sa sandaling iyon, biglang lumuhad ang reyna ng mga demonyo. Lolo, ang hiling ninyo, nagawa ko na po. Pagkatapos, isang misteryosong scroll ang lumitaw. Magaling ang iyong ginawa, at mabilis itong naglaho. Pagbalik kay Chinyu, lumabas na ang binata sa daanan. Kapatid na Chinyu, ikaw, Kuya Chen, tara na. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw muli ang Four Heavens Demon General. Chinyu, ibibigay ko sa iyo ang taong ito bilang regalo. Regalo ko ito sa iyo. Hanggang sa muli, kapatid na Chinyu. Ano ba talaga? Sige na nga, hindi na ako magtatanong. Kuya Chen, kailangan mo lang malaman na anuman ang mangyari. Mananatili akong tapat sa pagprotekta sa ating lahi. Naniniwala ako sa iyo. Ngunit ang Haoyu Imperial Family, hinding-hindi ko sila palalampasin. Siyempre, ngunit, Kuya Chen, bakit hindi natin hintayin matapos ang paligsahan bago natin sila pagtuunan ng pansin? Ang Haoyu Saintes ay tuso. Mahirap makakuha ng impormasyon sa loob ng ilang araw na ito. Alam ko, magtitiis ako. Lumipat ang eksena sa bulwagan ng pagpupulong ng Haoyu Imperial Family. Sa sandaling ito, nakabalik na sina Chinyu. Sa pagkakataong ito, maraming salamat sa inyong dalawa sa pagtulong sa akin na ayusin ang kaguluhan sa Thai Xiaoshan, Ancient Demon Mountain. Haha, dapat kaming magpasalamat sa Haoyu Saintes. Naghanda ako ng kaunting regalo para sa inyong dalawa bilang tanda ng aking pasasalamat. Kung gayon, hindi na ako magpapakadisente pa. Umalis ang dalawa. Pagkatapos, isang napaka-misteryosong tao ang lumitaw. Saintes, si Chen Tai ay malubhang nasugatan. Wala na siyang lakas para sumali sa paligsahan. Ang iyong plano ay napakatagumpay. Huwag kang padalos-dalos. Kailangan pa ring subaybayan ng mabuti. Naiintindihan ko. Lumipat ang eksena kinabukasan. Sa sandaling ito, si Chinyu ay nagkukultivate sa ilalim ng talon. Kinuha ng binata ang Great Desolation Map. Peak Void Shattering Realm. Ito na ang sandali. Sige na, lumabas ka na. Tao Tai. Matapos ang ilang sandali, ay, nabigo, para maka-breakthrough sa Peak Void Shattering Realm. Kaunti na lang ang kulang. Pero sa huli, magtatagumpay din. Tao Tai, maniwala ka sa akin. Hindi kita paghihintayin ng matagal. Sa sandaling iyon, tinawag ni Yetong si Chinyu. Chinyu, naitakda na ang araw ng laban. Kung naitakda na, edi naitakda na. Pwede bang kumalma ka ng kaunti? Anong kalma-kalma? Para kang matandang nagsasalita. Hindi na ako nagbibiro. Ang simula ng laban ay sa loob ng 20 araw. Magkakaroon ng malaking piging. Lahat ng martial artists na sasali ay magtitipon sa isang lugar. Chinyu, gusto mo bang pumunta? Wala akong interes sa mga ganyang bagay. Kung gusto mo, pumunta ka. Ingatan mo lang ang sarili mo. Bahala ka. Galit na umalis ang dalaga. Ang araw na iyon ay palapit ng palapit na. Makalipas ang 20 araw. Sa Haoyu City. Bilis. Mukhang kumpleto na ang lahat ng martial artists na sasali sa laban. Ang daming tao, hinayla ni Yetong ang kamay ng binata. Tama ka. Malapit na tayong makipaglaban sa iba't ibang henyo. Paanong hindi tayo may excite? Tumpak. Nasaan na si Kuya Sito? Siguradong nang-aasar na naman ng mga dalaga iyon. Huwag mo na siyang pansinin. Chinyu, tingnan mo iyon. Ano iyon? Padaanin ninyo ako, mga ginoo. Ang mga bagay na ito ay nakuha ko sa bingit ng kamatayan. Kung may nagustuhan kayo, pwede nating pag-usapan ang presyo. Wala namang kapaki-pakinabang na bagay. Dismayadong sabi ni Chinyu. Ginoo. Mukhang hindi mo nagustuhan ang mga bagay dito. Halika rito. Mayroon pa akong mas magagandang bagay. Tingnan mo ito. Ano sa tingin mo? Ito ay, bigla, may sumigaw mula sa itaas. Ang bagay na iyan. Gusto ko iyan. Ang taong ito ay si Zhang Fie. Zhang Fie.
Ang laki naman ng bibig mo. Akala mo ba talaga teritoryo ninyo ito ng Titwivuong Triu, Four Waters Dynasty? Kung ano ang gusto mong gawin, magagawa mo. Si Zumiya Olen. Lumitaw na. Dalawang magagaling na henyo ang nagtagpo. May magandang palabas tayong mapapanood. Hindi ito ang Four Waters Dynasty. At hindi rin ito ang Taichu Vuong Triu, Great Chu Dynasty. Zumiya Olen. Ang bagay na ito, ako ang unang pumili. Kung gayon, tingnan natin kung may kakayahan ka. Ngunit nang handa na silang magbakbakan, dahan-daang dumaan si Qin Yu at lumapit sa tindero. Kung sino ang nauna, siya ang makakakuha. Akin ang bagay na ito. Gusto mo iyan? Hindi mo ba kami kilala? Hindi sila pinansin ni Qin Yu at sinabi sa tindero. Magkano? Sabihin mo na ang presyo. Nang makita ito, nagsalita ang babae. Ginoo, ako si Zhang Fie. Narinig mo na ba ang pangalan ko? Ako naman si Zumiya Olen. Ang bagay na ito, ako ang unang nakakita. Maaari mo bang ipaubaya sa akin? Pwede na bang sabihin ang presyo? O baka gusto ninyong tatlo munang mag-usap? Nang makita ang eksena, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Saan galing ang batang ito? Ang lakas ng loob niyang agawan ng gamit ang dalawang kinatatakutang ito. Malamang martial artist lang iyan mula sa isang maliit na kaharian. Hindi pa naman natin siya narinig. Pero sa tingin ko, hindi ganoon. Ang taong ito ay may kakaibang aura. Malamang isa siyang pambihirang tao. Kung sino ang nauna, siya ang dapat mauna. Hindi ba't normal lang iyon? Dahil ako ang nauna, natural lang na hindi ko na kailangang makipag-usap pa sa inyong dalawa. Bata, sinasadya mo bang kalabanin ako? Naiintindihan ko na. Gusto mong gamitin ang pangalan kong Zhang Fie para sumikat. Bata, kung iyan ang balak mo. Sinasabi ko sa iyo, nagkamali ka ng tao. Sa daan ng martial arts, kailangan ng tunay na lakas para sumikat. Kung gagamitin mo ang paraang ito, hahamakin ka lang. Sinasabi ko sa huling pagkakataon. Akin ang bagay na ito. Umalis ka na. Ikaw lang. May karapatan ka bang paalisin ako? Tumabi kayong lahat. Nagpakawala ng lakas si Zhang Fie. Ayos lang ba yan? Nag-aalalang tanong ni Qing Zhao. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Qin Yu. Paiyakan mo siya, sigaw ni Yetong. Gusto mo akong paiyakan? Gagawin ko ang lahat para labanan ka. Hindi ako gagamit ng immortal weapon para hindi mo masabing inaapi kita. Mas mabuti pang gamitin mo na. Kung hindi, baka mas malakas pa ang iyak mo. Pang-aasar ni Qin Yu. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Napakalakas. Ito ba ang lakas ng isang immortal weapon? Ang cultivation ni Zhang Fie. Tumaas na naman. Walang tigil siyang umatake. Ngunit si Qin Yu, gamit lang ang kamay, ay nasira lahat ng atake. Iyan lang ba? Sa sandaling iyon, ginamit niya ang kanyang Earth Rank martial skill. Ang Blood Flower Sword. Maraming pulang talulot ng bulaklak na parang dugo ang lumitaw at sumalakay kay Qin Yu. Ito ang sikat na teknik ni Zhang Fie. Ang Blood Flower Sword. Mukhang desidido na siyang gamitin ang kanyang killing move. Kayang salagin ang atake na iyan ni Zhang Fie. Ibig sabihin, hindi rin masama ang batang ito. Sayang lang, malapit na siyang mamatay. Sino ba talaga ang batang ito? Nandito ba siya para sumali sa paligsahan? Paanong naging ganito siya kademonyo? Hindi pwede. Kailangan kong i-report agad ito kay Master. Sa sandaling iyon, libu-libong talulot ng bulaklak ang nagsimulang sumalakay kay Qin Yu. Ngunit isang kumpas lang ng kamay. Nawasak ang teknik na ito. Kasabay ng isang sampal sa mukha ng dalaga. Natalo ako. Ganoon lang kadali. Paano ito nangyari? Isa akong henyo, bulong niya. Kaya pala hindi ko narinig ang pangalan mo sa nakaraang buhay. Bilang isang martial artist, hindi makayanan ng kaunting kabiguan. Nakatadhana ng hindi ka makakarating ng malayo. Si Zhang Fie, natulala sa pagkatalo, nagbulungan ng mga tao. Ano ang pinagmulan ng batang ito? Natalo si Zhang Fie sa isang iglap lang. Mukhang sa paligsahang ito, sigurado na siyang mananalo. Qin Yu, ang galing mo, papuri ni Yetong. Para malaman ng mga taong ito na may mas magaling pa sa magaling. Na ang universo ay malawak at may mas malawak pa.
Sa sandaling iyon, bumalik si Chinyu sa tindero. Ngayon, pwede mo na bang sabihin ang presyo? Or regalo ko na sa iyo iyan. Kaya't umalis na sina Chinyu. Sa likuran, may dalawang maglolo na kanina pa nanunood. Master, mukhang maraming nakatagong talento sa paligsahang ito. Ang mundo ay malawak. Ang pinakaayaw natin ay ang maging palaka sa ilalim ng balon. Itong si Zhang Fie, itinuturing ang sarili na henyo. Ngunit hindi pa niya nakikita ang labas ng mundo. Tungkol naman sa binatang iyon, medyo hindi ko siya mabasa. Batang babae, mukhang siya ang magiging magandang hasaan para sa iyo. Hasaan, sana magdala siya ng kaunting saya sa akin. Tara na. Pagbalik sa grupo ni Chinyu, naglalakad ang binata nang may tumawag. Kapatid, sandali lang. Sa wakas, naabutan din kita. Ako si Feng Kang lang, isang lone cultivator. Feng Kang lang, magkakilala ba tayo? Hindi pa. Kung gayon, ano ang kailangan mo? Kapatid, gumagamit ka ng sibat. Tama. Oo, tama. Gumagamit din ako ng sibat. Sa totoo lang, matagal na akong pumunta sa Haoyu City. Nakipagpalitan na ako ng mga galaw sa maraming martial artists. Ang ikinadismaya ko ay ang kanilang mga sibat ay parang bulaklak sa hawla. Maganda tingnan ngunit walang silbi. Walang sino man ang nakapagbigay sa akin ng interes o pagnanais na lumaban. Ngunit ikaw, iba ka. Nakita ko kanina ang fighting spirit sa iyong katawan at ang spear intent na nakatago sa kaibuturan ng iyong mga mata. Siguradong isa kang karapat-dapat na kalaban. Kaya, sana ay makipagpalitan ka ng galaw sa akin. Kaya gusto mong makipaglaban sa akin. Iyon lang. Pasensya na. Wala akong interes. Kaya tumalikod si Chinyu at umalis. Tunay ngang isang taong mahirap lapitan. Young Master He lang. Anong ipag-uutos ninyo? Imbestigahan mo agad kung sino ang taong ito. Young Master, pwede bang manahimik ka muna? Palagi ka nalang naghahanap ng makakalaban. Ang cultivation mo, wala ka bang ideya kung gaano kalakas? Sino ang makakalaban sa iyo? Ang pakikipaglaban ay nasa estado ng pag-iisip. Isang paniniwala. Ano naman kung mataas ang cultivation ko? Hindi ko naman ginagamit ang cultivation ko para mang-api ng iba. Opo, tama po kayo. Mag-iimbestiga na po ako agad. Sandali, maghanda ka ng regalo para sa akin. Pagkatapos mong malaman ang tungkol sa taong ito, ibibigay ko ito sa kanya. Isang grade 4 na immortal weapon. Lumipat ang eksena sa likuran ng Haoyu City. Mga kapatid, may balita na. Kanina lang, si Zhang Fie, pinaiyak daw ng kung sino. Ano? Paano nangyari iyon? Kapatid, pwede kang kumain ng kung ano-ano. Pero hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Sino si Zhang Fie? Isa sa 4 na dakilang henyo. Isa rin siya sa inaasahang mangganguna sa paligsahang ito. Pinaiyak siya. Hindi mali, mukhang tanga ka. Kapatid, kung si Zhang Fie ay pinaiyak, kikilalanin kitang ama. Sa sandaling iyon, nakaupo malapit doon sina Chinyu. Ang bilis kumalat ng balita. Ano? Kailangan nyo ba talagang sumali sa chismis na yan? Baka mauwi lang iyan sa maraming gulo. Biglang may lumitaw na dalaga. Kayo po ba si Chinyu? Binibini. Ano po ang kailangan ninyo? Ako po si Zhang Li. Binabati ko si Ginoong Qin. Zhang Li, wala ka bang relasyon kay Zhang Fie? Si Zhang Fie ay aking senior sister. KHM. Chinyu. Kami ni Qingzhao. Aalis muna. Hinayla ni Yetong si Qingzhao at mabilis na umalis. Nandito ka ba para ipaghiganti ang iyong senior sister? Ayon sa katwiran, ang aking senior sister ang unang nagkamali. Ngunit anuman ang mangyari, siya pa rin ang aking senior sister. Ang paggalaw mo sa kanya ay paggalaw na rin sa aming Zuan Shui sect. Ang senior sister kong ito, mula pagkabata ay palalo na. Hindi naiintindihan ang kasabihang may mas magaling pa sa magaling. Ngayong napahiya siya ng ganito. Kasalanan niya rin iyon. Siguro, para sa kanya, maganda rin itong pangyayari. Kaya, nais kong magpasalamat muna kay Ginoong Qin. Ngunit pagkatapos nito, hindi ko may iwasang ipagtanggol ang dangal ng aking senior sister.
Dito lamang kita matatalo para mahugasan ang kahihiyang dinanas ng Zuan Shui sect. Nagpakawala siya ng spiritual power. Ginoong Qin, tatanggapin mo ba ang hamon ko? Hindi ko akalaing si Qin Yu pala ang nagpaiyak kay Zhang Fei. At ang lakas pa ng loob niyang maglakad-lakad na parang walang nangyari. Ang kapal din ng mukha niya. Isa lang ang hiling ko. Huwag ka sanang umiyak tulad ng senior sister mo. Ginoong Qin, mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mo. Ang sword technique at cultivation. Tunay ngang mas malakas kaysa kay Zhang Fei. Ngunit para harapin ako, hindi pa rin sapat. Kaya't sumugod si Qin Yu at napatalsik siya. Paano? Tingnan mo ito ng mabuti. Furious Thunder Single Sword. Bumulusok siya pababa ngunit may pumihil sa kanyang espada. Ngayon ay malaking piging. Sana ay tumigil na kayo. Chon Imperial Master. Narinig kong madalas siyang nasa tabi ng Human Emperor. Bihirang magpakita at hindi basta-basta kumikilos. Hindi ko akalaing ganoon kataas ang kanyang cultivation. Ang bisita ay sumusunod sa may-ari. Kung gayon, susundin ko ang sinabi ng Imperial Master. Qin Yu, magkikita tayo sa araw ng paligsahan. Wala akong pakialam. Gusto ko ring makuha ang unang pwesto. Tingnan natin kung makakarating ka hanggang dulo. Mayroon kang angking talento, ngunit sa daan ng cultivation. Ang pinakaayaw natin ay ang pagiging mayabang. Tunay ngang isang taong hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Kung talagang naniniwala ka sa kasabihang iyan, siguro hindi ka rin basta-basta nagtuturo sa iba. Tingnan mong mabuti ang sarili mong posisyon. Ang tapang ng batang ito. Maging ang Imperial Master ay hindi niya nirerespeto. Tila may sikreto ang taong ito na hindi ko makita. Ngunit kung gusto niyang makuha ang unang pwesto, siguradong imposible iyon. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang piging. Narinig kong ngayon, lahat ng kusinero sa buong syudad ay magpapakitang gilas para pagsilbihan ang mga martial artists na sasali sa paligsahan. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Qin Yu, naayos na ba? Lumitaw ang Imperial Master. Hindi na sila pwedeng maglaban pa. Ang mga pangkaraniwang pagkain ito. Maraming tao ang nagtitipon. Ano naman ang masarap dyan? Sa sandaling iyon, maraming makukulay na ibon ang pinakawalan. Ang daming tao sa Eastern Courtyard. Ang Imperial Master sa City Lord's Mansion ay naghanda ng espesyal na piging para sa mga martial artists na may makukulay na balahibo para matikman ang karne ng Desolate Beast. Napakagarbo. Ang Desolate Beast, na puno ng mga hiwaga ayon sa alamat, ay inihanda para sa piging. Kung may karne ng Desolate Beast na makakain, sino pa ang kakain ng mga ito? Kaya't nagunahan ang mga tao. Karne ng Desolate Beast, paparating na ako. Kaya pala, akala ko pa naman, paano makakasali sa paligsahan ang ganito karaming martial artists mula sa 8 bansa? Iyon pala, nagsimula na ang unang pagsubok. Tingnan ninyo ako, sumugod si Yetong para hamuli ng isa. Napakadali naman ng pagsubok na ito. Ngunit sa isang iglap lang, nawala ang ibon. Nawala. Anong nangyari? Ang mga ibong ito ay gawa sa spiritual power. Kapag nadikitan ng ibang spiritual power, mawawala sila. Naalala ko na. Ito ang Bash Thiutriuphung though, 100 birds pay ang homage to the Phoenix Scroll. Ang national treasure ng Houyu Dynasty. Kaya nitong lumikha ng libu-libong ibon. Hindi ko akalaing gagamitin ito bilang prop sa paligsahang ito. Hindi pwedeng gumamit ng spiritual power. Kung gayon, paano ito huhulihin? Mas mabuti pa ang pagkain ng mga kusinero sa mansyon. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Qin Yu ang paraan kaya't tumalon siya at nakahuli ng isa. Tagumpay. Bilang isang martial artist, ang pagkawala ng tiwala sa sarili at pag-atres ay nangangahulugang pagkadiskwalipika. Lahat ng bumalik sa mansyon ay malamang na mawalan na ng karapatang sumali sa paligsahan.